Sakalam ka ba? Kapag po sinabing malakas, ito yung bagay na may kontrol. Kapag po ang tao, nagiging mapagpasalamat sa Diyos, ang kanyang sarili nagiging mabuti. Kapag ang tao nakikita niya yung kabutihan ng Diyos kahit sa mga malilit na bagay, ang kalooban niya nagiging masaya pa rin, mapagpasalamat. Pero tingnan niyo kapag ang tao hindi na nagiging grateful, kahit sa mga malilit na bagay, nagiging mapaghangad na, nagiging mareklamo, minsan wala sa kanya yung kasiyahan, wala sa kanya yung kapayapaan. Ang kokontrol ng kanyang sarili, galit at inggit. Sana ma-realize mo na biyaya sa iyo kung anong meron ka at maging masaya ka. Dahil kung sa maliit na meron ka, sa community na meron ka, hindi ka magiging masaya, hindi ka magiging mapagpasalamat sa Diyos, ikaw din ang kawawa. Mabubuhay ka na nagrereklamo, mabubuhay ka na mabigat ang iyong kalooban, mabubuhay ka na hindi mapayapa. Sayang ang buong araw mo kung ang problema ang kokontrol ng buhay mo. Kaya mahalaga po na sa buhay natin, kung gusto natin na ang biyaya pa rin ng Diyos, ang maghari sa atin, kasiyahan, kapayapaan, kagaanan ng kalooban, una, mahalaga, magkaroon tayo ng grateful heart. Minsan sa buhay po natin, may mga tao na mas maraming biyaya ang nawawala dahil sa maliit na problema, hinahayaan niya na yung maliit na problema ang kumontrol ng buong maghapon niya. Na dahil sa maliit na problema, hinahayaan niya na mabuhay siya sa galit sa buong maghapon, hinahayaan niya na mabuhay siya sa lungkot sa buong maghapon, hinahayaan niya na hindi na siya lalabas ng kwarto, hinahayaan niya na hindi na siya makikipagkapwa dahil lamang sa maliit na problema. Alam nyo, iba po kapag ang puso ng tao ay mapagpasalamat. Ang Diyos ang nagkokontrol ng ating pagkatao. Pangalawa po, hindi lamang ang mahalaga ay magkaroon tayo ng grateful heart. Ang pangalawa, magkaroon din tayo ng humble heart. Malaki po ang epekto kapag ang puso ng tao ay kagaya ng puso ng Diyos. Tingnan nyo kapag ang puso ng tao ay mayabang, mapagmataas. Ang magkokontrol ng kanyang pagkatao, kayabangan, galit, at yung kanyang pagmamataas. Kapag ang puso ng tao mayabang, hindi ito nagiging masaya. Kapag ang puso ng tao mapagmataas, hindi ito magiging mapayapa. Ang taong mayabang, kapag naglilingkod at hindi napuri, mas mabilis nasasaktan. Ang taong mayabang, mapagmataas, kapag siya ay hindi napansin, mabilis siyang nagagalit. Kapag ang isang tao mayabang, kahit sa kanyang approach, hindi siya nagiging mapayapa. Kaya may mga tao na dahil sa kayabangan, dahil sa kanyang kataasan, laging palaaway, laging mapagmataas sa kanyang kapwa. Kaya ito po yung mahalaga. Mas paghaharian tayo ng Diyos if we have this humble heart. At ang pangatlo ho, mahalaga rin po na sa buhay ng tao, paghaharian siya ng Diyos. Ang Diyos ang magiging malakas if we have this grace-filled heart. Yung pusong puno ng biyaya ng Diyos. Ito yung tao na nakokontrol ng kabutihan ng Diyos. Kapag ang puso ng tao punong-puno ng kabutihan, biyaya, kagandahan ng kalooban, mabuti rin ang lalabas sa kanyang pagkatao. Pero kapag ang puso ng tao walang laman na biyaya ng Diyos, puro galit, hinanakit, sama ng loob, alam nyo, ang tingin niya sa kanyang paligid, puro pangit. Pero kapag ang puso ng tao malinis, nasa puso niya ang ating Panginoong Hesus, mas maraming magagandang nakikita siya sa kanyang paligid. Kaya yun po yung mahalaga sa buhay po natin na paghaharian tayo ng Diyos kung hinahayaan natin na ang puso natin ay mapuno ng kanyang pag-ibig at pagmamahal. Sino ang nagkokontrol sa buhay natin? Depende sa laman ng puso natin. Kung ang Diyos ang laman ng puso natin, hinahayaan natin ng Diyos ang magkontrol ng buhay natin. Pero kung hindi ang Diyos ang laman ng puso natin, baka iba na ang maging malakas sa atin at magkontrol ng buhay natin. Mararamdaman lamang natin ang tunay na kapayapaan kung nasa puso natin ang Panginoon. Kapag ang puso pinagharian ng kasalanan, mas dumadami ang kasalanan ng tao. Pero kapag ang puso ng tao nahilong
na bago pinagharian ng Diyos, mas dadami ang gagawin niyang kabutihan. Kaya ito po ang tingnan natin ngayong panahon ng Adbyento. Paano ko hinangad na maghari ang Diyos sa puso ko? At doon natin masasabi na ang Diyos ay sakalam. Amen.